naging problema lang lagi ni Charo. Kaya lagi siya Naku, may problema daw si Charo. hindi, lagi siya in the running. Kasi Oo. magaling naman talaga artista si Charo. Problema lang, ang tangkad niya eh. Yung height niya always gets in the way. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to hopefully one of the best episodes of Best 10 Bets. Ako po ang walang kakwenta-kwenta at walang kabalyo-balyo na si Butch Francisco. No! But with me is the best, the greatest, Leo Katigbak. Naku, alam mo, magandang araw, hapon, gabi sa inyong lahat. Umaga, baka mamaya umaga nyo pinapanood to. Siyempre, si Butcho, if you'll notice, ang dami-dami niyang mga flattery na sinasabi sa akin. Meron ho yung kailangan sa akin kaya ganyan yan. Alam mo, hindi. Mabait naman talaga ako ever since, di ba? Oo naman, hindi ko naman dinedeny yun. Kaya nga, Ang sinasabi ko lang na meron kang ulterior motive. Binibigyan pa ng mali siya lahat ng sinasabi ko. So, ikaw na nga pinapapurihan. Pero itong dapat natin papurihan ngayon. Okay. Ang ating topic for today ay ang... Top 10 best performances by lead actresses in the last 20 years. Ginawa naming last 20 years kasi masyadong mahaba na kung all time, no? Kasi baka isama daw ni Butch si Atang de la Rama. Pag Why not? Sa Dalagang Bukid, di ba? Napanood mo? Hindi kasi walang kopya. 1919 na pinalabas. 1921 ako pinanganak. So kaya hindi inabot. Saka hindi pa ako tatanggapin sa sinehan nun. So, pero ito, starting year 2004. Yun, din ang cut-off. Okay. So, ito yung pinaka, sa mga babae lang muna tayo. Mga actresses. At saka lead performances. Okay, at number 10, ilalagay ko si Mylene Dizon para sa 100. Napanood ba yan? Hindi. It's interesting movie kasi nagka-cancer siya para bang terminal na ayaw na niya magpa-chemo kasi parang what for, no? So gumawa siya ng bucket list niya of the 100 things she wanted to accomplish bago mag-the end ang buhay niya. So kasama na dyan yung kumain siya ng yung chicharon na maanghang na suka. At tapos Vilma Santos binge watching siya, nag-skinny dipping, simple lang, wala kang high drama eh. Pero yung natural yung performance ni Mylene Dizon. And magaling naman si Mylene. Oo. Tsaka magaling si Tessie at tsaka si Uge. Yeah. Nanalo siya ng urian for that. Practically unrivaled yun. Number 9 ko, si Judy Ann Santos. Ito yung turning point ng kanyang career. 'Di ba si Nora, 3 taong walang Diyos ang turning point ng career niya. Tapos si Vilma naman, Burlesque Queen. Si Judy Ann Santos yung Sabel. Ang complex ng karakter. Ricky Lea story ito. Siya yung madre /social worker, tas na rape. Tapos yung rape niya hindi pa naging issue sa kanya, parang in a way parang ginusto niya. Yung ganun. So sino bang babaeng gustong ma-rape, di ba? Pero nagawa niya na makatotohanan. At saka but sympathetic pa rin. Ano naman yan? I think one of the things always working for Juday is her range as an actress. Kasi ma-comedy, ma-drama, mayaman, mahirap. She always gives a very layered performance, which is I think good also na si Juday doesn't do films back to back, at least not anymore. Dati mas para kasi ngayon every time that she does a movie, nababali niya para each character is distinct at wala siya yung parang mga plakadong nuances. Yeah. Ito talaga, yung nag-iiba-iba yung persona na to the point ng toward the end, na-accuse na siya ng murder. Ito is one of the most difficult roles ever fleshed out on the big screen. At bata pa siya dyan nung ginawa niya. Pero yun after Sabel, there was no turning back sa kanya. Okay. At number 8, si Janine Gutierrez sa Babae at Baril. Ito yung nag-umpisa siya from timid, yung character naging fierce. Yung
ano siya, alam mo yung dispatchadora, Hmm. sales lady, Mm-mm. na lagi siya pinapagalitan kasi laging lukot ang stockings niya o may run yung stockings niya. Tapos until na napiko na siya dun sa mga sa boss niya, tapos may isang, well, ni-rape din siya dyan eh. Mm-mm. Pagkatapos, well, nakapaghiganti naman siya. Palalim ng palalim yung role niya, yung character. Pero dahil the good actress that she is, kinaya niya. Yun. Yung and to this day, hindi pa tapos yung journey ni Janine eh. Parang through the years, gumagaling palalo. Yun. Of course, nakaka-distract na kamukha siya ni Pilita. Kasi di ba? Of course, ang ganda-ganda naman ni Pilita. Lalo, di ba, nung kabataan, magkamukha sila. Actually, si Pilita naman until now, if you look at Pilita's face, it hasn't really changed in all the years. What has happened though is it has character. Ay, hindi, tsaka yung typical na tumanda ang mukha. So, you have more lines and everything. Yeah. Pero kung anong itsura ni Pilita noon, yun pa rin ang itsura niya ngayon eh. The features are so distinct. Hindi katulad ng ibang tao naman kasi na nagbabago habang tumatanda. Yeah. Hindi, si Janine kasi tsaka si Pilita. Okay. Ang nakaka-distract, so si Janine Gutierrez. Pero na-imagine mo si Pilita in her. Si Pilita, yung mga ganyang edad, nagko-comedy, kumakanta ng, di ba? Parang si Janine, dramang-drama. Kaya minsan, parang, pinapalit ko si Janine Gutierrez, pero sumasagi sa isip mo si Pilita. At number 7, si Alessandra De Rossi. She was really good naman din. For 3 films. 3 films ang ano mo. Okay. Oo. Bambanti. Ito yung nanay siya ng isang bata, si Mico Lorente, na napagbintangang nagnakaw ng relo. Tapos, yung isang eksena doon parang, kasi nga, mahirap sila eh. So, hindi nila maipaglaban yung karapatan nila. Tapos, pinagbibintangan. So, yung para lang ipakita dun sa biyana niya, sige na nga, para hindi ko kinukonsente itong kalokohan ng anak ko na hindi naman talaga, wala naman talaga kasalanan. Talagang ginulpi niya. At natin yung iramdam mo yung ang sakit-sakit bilang nanay na ginugulpi mo yung anak mo na wala namang kasalanan. Tapos, syempre, yung kita-kita, nag-work talaga yan because of her chemistry talaga with Empoy Marquez. At saka dito sa Bambanti at saka sa... Hindi, tsaka I think you also have to give credit, parang, ako pag yung mga ganyan na unusual combinations, you give the credit to the writer and the director. Si Sigrid. Yeah. Malaki nagawa ni Sigrid to make it work also. At hindi, tsaka di ba ang specialty niya, nag-ano siya, di ba? Pagka yung foreign land, di ba? Magaling siya doon. Pagkatapos, ito, sa Bambanti tsaka sa Kita-Kita, si Alessandra De Rossi. Ano yan eh, laging may katay. You know what's also interesting about Alessandra? They were saying that, for example, you're going to pitch to Netflix, there's a stronger chance of a project being approved pag nandun siya. Kasi parang, apparently, her movies have done very well on a regional basis. Tsaka assured ka ng quality. Oo. Pero ito, sa watchlist, kanyang-kanya yung award. Talagang, talagang siya talaga ang best actress na. At ang walang kumontra sa'yo? Hindi, parang lahat. Parang lahat sa kanya eh. Ang kagandahan dito, yung anak niya dito, si Mico Lorente pa rin. Doon sa Bambanti, bata pa lang. Dito, binatilyo na. Pero sila pa rin yung magnanay. Okay. Oo, kaya iyaan si Alessandra De Rossi at number 7 for 3 films. Iyon. At saka si Alessandra hindi nagbabago itsura. Actually. At number 6, ayan, Nora Aunor ha, walang katay. Okay. Sige, Nora Aunor sa Die Womb. Actually, nung nag-umpisa sila, si Brillante Mendoza ang direktor. Ang role niya dito, isa siyang kumadrona na ironically, hindi niya mabigyan ng anak si Bembol Rocco. So, si Bembol Rocco had to find a second wife kay Lovie Po. So, ang sakit sa kanya noon. And you can feel yung pain niya na parang alam naman niyang mahal siya ni Bembol Rocco pero kailangan niyang mag-give way para lang dahil gusto ni Bembol na magkaroon ng anak. Nora could have ranked higher in my list kung inaral sana yung dialect sa taga-Tawi-Tawi sila.
Yun. Kasi For more accuracy. nagtatagalog siya eh. So, sana... But isn't that a directorial call also? Well, no. It could have been both ways. Pwede rin hindi. I mean, it could have gone both ways. Yeah. Pwede sabihin niya, gusto ko na mag-Tagalog eh. Okay. Di ba? Proceed na tayo sa number 5. 5. Okay. Eto. Mahal ka ba nito mga fans ito? Oo rin. Lahat na lang mahal. Pati kaya yung mga fans ni Dagul, mahal ka? Baka hindi. Wala pa kinarelease na pelikula nila. Ayan. Kita mo, mga classic yun. Si Mahal rin ako ng mga Vilmanians. Bill, mas akala mo lang mahal, pero hindi. hindi. Oy, nag-audition na naman siya. O sige. Okay. So, sa extra, ito yung ano di ba? Kung hindi lang lagi nakafocus sa kanya yung kwento, at saka, syempre, siya yung maraming dialogue, actually, she could have gotten lost sa crowd ng mga extra eh. Naka-blend in siya eh. Yun ang gusto ko sa kanya dito. Tapos, ang priceless talaga dito, napanood ba yan? Oo, extra. Ang pinaka-priceless, yung eksena, di ba, gagawin siya dapat extra, siya yung may dialogue na lawyer. Tapos, kaso hindi niya madali-deliver, di ba? Tapos, until umabot sa point na napalitan siya. And then, nung pinapalabas na sa actual, yung telecast, nakita niya, somebody else doing the other role, doing the role that was originally meant for her. Yung talagang, nandun yung mukha niya para bang, ako feeling niya parang napakagaga ko. Bakit ko pinakawalan to? Yung panghihinayang sa kanya na hindi niya maamin sa mga kaibigan niya na parang, that could have been mine. Yun. So, yun ang ano to. Kaya lang dito, ang nanalo lang siya sa Cinemalaya, she lost in other award-giving bodies. Yun. Number 4, Joanna Ampil sa Larawan. Isa lang talaga. Well, the one thing also with Joanna is she's an instinctive actress. Hindi naman siya aral eh. Hindi siya nag-film school, hindi siya nag-technical and whatever. Actually, hindi nga siya artista, singer siya eh. So, yun ang isang advantage naman niya. She gets it from the gut, she gets it from inside. And, well, she's skilled enough for the delivery and everything. Pero tama ka, yung sa Ang Larawan, ang lakas. Kasi yung sa kanya rin naman yung mas komplikado na role eh. And she made pero magaling rin yung... She made it more complicated. Oo. Hindi, papunta ako dyan. Yung sasabihin mo sana. Okay. Sa akin, ang description ko dyan, magnificent. Magnificent performance as Candida. She looks frumpy, pero mesmerizing pa rin, di ba, yung dating niya. Her performance is so electrifying that sinunog niya lahat ng kasama niya sa mga eksena niya. Kasi, si Rachel Alejandro, parang na-itchafere sa mga mapapuri that time. Pero panoorin mo ngayon, she wasn't bad. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Kaya lang kasi, masyadong ang lakas lang na dating ng Joanna Ampil na nabulag tayo. So lahat ng kasama niya parang ako naman hindi ako naman ang feeling ko hindi naman niya nasapawan or because I think of course hindi niya sinasadya yun. No, I think they were all equally competent. It's just that her role was also a showy role eh. So kumbaga it would have more it's a role that allows the actress to flex more muscle eh. Actually, komplikado na nga yung role na yan. Ginawa pa niya mas komplikado. Para bang after Joanna, kasi di ba,
ang dami-dami namang gumawa na niya. Sila Tessie Tomas, sila Celeste Legaspi. Parang after Joanna Ampil, parang wala na siguro may gusto pang... Di ba, kahit si Lolita Rodriguez. Lolita Rodriguez, Rita Gomez, nagawa nila yan. Pero parang after Joanna Ampil, baka wala na may gustong gumawa ng candidate. And it would have to be a different interpretation already. Pero alam mo, ito lang, isi-share ko lang to. Wala na kinalaman si Joanna Ampil. Yung as written by Nick Joaquin, yung Portrait of the Artist as Filipino, sa totoo lang, yung si Candida at si Paula, eto ha, correct me if I'm wrong, hindi naman sila talaga spinsters. Hindi sila old maid eh. Kaya lang, na-tsempo lang talaga na ang nag-originate si Nati Crami Rogers at si Daisy Avellana. So, para medyo may edad-edad na sila doon. No. The other thing also that you have to consider is at that time, I mean, by today's standards, hindi pa sila spinsters. Pero at that time kasi, pag tumuntong ka na ng 20 at wala ka pang asawa. Hindi. Pero si Nati Crami Rogers at si Daisy that time, 46 at saka 43 na. Nung ginawa yung movie noong 1966. So talaga may edad-edad na sila talaga noon. Kaya dahil nga sila nag-umpisa, inakala ng mga tao na spinster as written si Candida at Paula. Pero ang totoo, hindi naman sila talaga matatandang dalaga doon. At ang kagandahan lang ngayon, sa panahon ngayon, na political correctness. Batang-bata pa sila. No, wala na ngayong old maid. Wala na pwedeng tawaging old maid. Wala na pwedeng tawaging spinster. Kasi ngayon, ang mga babaeng hindi nag-aasawa by choice. Hindi mo napansin? Kasi parang, hindi porket wala na yung tinatawag na nahuli na sa biyahe. Napag-iwanan. Wala nang ganun ang babae. Kung wala kang asawa. Yeah. But kasi pinili mong wag mag-asawa. Correct. Pero kasi until the 80s, generally may ganun pang perception eh. Kaya sinabi, okay lang ka mag-aasawa, tumatanda ka na, gusto mo magkaanak, hindi ka na pwede magkaanak. May ganun eh. Tapos nung when the 90s came, and I think this was also a time when women were becoming more, not liberated, but career-oriented. Yeah. Then, kumbaga, nag-shift yung people were even the couples were starting to get married at a much older age. Yeah. Or not get married at all. If they want a kid, they just want a kid. Okay. And I'm happy for the women na hindi na sila binabrand na parang matandang dalaga. Wala spinster. Kasi nga, ngayon, napagpilian na. Ginusto nila eh. At saka doon sila masaya. Diba? Pero the other thing that you also have to consider, women, even at a younger age before, also acted older eh. Parang katulad rin, pag makikita ko yung mga halimbawa, litrato ng mga lola ko, ang lola ko nakasaya na pang matanda in her 50s eh. Ngayon, may nakikita ka in their 60s na nagbe-bathing suit pa eh. So kumbaga, it's a totally... Nagpo-post pa nga ng FHM eh. Di ba? But it's a totally different perspective now on, parang kumbaga, dati, di ba, once you're over 30, you're over the hill. You're an old person already. Now, life begins at 50. Life begins at 60. Parang, you do your second act or you get your second wind at a much later age. Number 3. Si Jacqueline Jose at saka si Jasmine Kilip. Okay, kilala mo si Jasmine Kilip? No. Okay. So, dito muna tayo. Si Edong Roy ang gumawa. Ito yung... What a wonderful distinction. Diba? Oo. Ito yung toward the end, yung kumakain na siya ng fish balls, kahit yun, priceless yung moment na yun, di ba? Yung buong-buo yung performance si Jacqueline Jose. I'm citing her for Marosa at saka sa Sarong Banggi. Napanood mo Sarong Banggi? Sarong Banggi, hindi ko nabuo. Bakit? Well, parang, I just caught it like on, I think, cable ba or something. Parang. It is a very, very sensitive topic because incest. Kasi prostitute siya. Tapos, wala siya kamalay-malay. Isa na siya naging parokyano niya, si Angelo Ilaga, na turned out anak pala niya. Kaya nung ang kanyang award-winning moment, yung Discovery, na parang halos umikot yung mundo niya. At nawindang lahat ng nanonood sa galing niya. Yun. Tapos si Jasmine Kilip, siya yung... ang partner niya dito, kapatid ni Coco Martin, si Romualdo Martin. So, para silang mga batang kalye na doon sila, well, hindi mo pwede sabihin mag-asawa dahil parang hindi naman sila kinasal.
Pero nagkaanak sila, tapos, pero, kasi pag nasa kalye ka, di ba, parang you're at the mercy of everyone. Correct. Tapos one time, ninakaw yung anak nila, tapos nagpunta siya sa presinto para magsumbong. Siya na nga yung biktima. Siya pa yung pinaglaruan ng mga pulis. Yung, sabi sa kanya ni Mengi Covarrubias, sabi sa kanya, parang, kailan ka unang na ano? Yung mga gano'n na tanong. At tatanungin, di ba? Just to show you, yung the kind of society na meron na tayo ngayon, na you cannot even trust people in authority. Na, presinto na to, ha? Tapos, so, kailan ka na-divergenize? Di ba? Kung ikaw, she was what? Bata pa siya, young mother siya dyan. Naiiyak-iyak na siya kasi nga, parang ang basos-basos na ng mga tanong sa kanya. Tapos, sabi niya, tapos, binebreastfeed. I-Inglesin ko na kasi para mas may disente naman, no, ang dating. So kasi pag tinagalog ko to, baka ang iyong sensibilities mo ma-offend. So alam mo naman, ingat ako, no. Okay. So sabi ni Mengi Covarrubias. So pinebreastfeed. So paano siya binebreastfeed? So ano nakaganon. Tapos sabi, sige, itaas mo yung blouse mo. Kasi hindi nakalabas yung ano niya. Tapos, iyak siya ng iyak habang minimuestra niya kung paano niya binebreastfeed yung anak niya. Di ba? Parang, it's humiliating. Sick talaga, di ba? Pero, nagawa niya yun. Tapos, in the end, actually, ang nanalo sa Urian, si Jasmine. Tapos, second place, si Jacqueline Jose. Yun. And strangely enough, si Jacqueline Jose nanalo sa Cannes Film Fest, mga local award-giving bodies. Hindi siya nanalo. Kaya iba-iba talaga yung panlasa ng mga tao talaga. And number 2 ko, si Cherry Pie Picache. Okay. Foster child. Kung tutuusin, simple lang yung role niya. Ano siya, yung nakatira sa parang depressed area, pero sa kanila nilalagak yung mga batang ipapaampon sa abroad para habang wala pa yung mga adoptive parents. Para alagaan mo muna. Yung gano'n. Pero siya, yung lagi siyang laging ang pagdurusa niya, aalagaan niya yung bata, mapapamahal siya, tapos hihiwalay sa kanya. That's actually a difficult that's a difficult thing to do. A cousin of mine, that's what they do They will adopt in preparation for the child being adopted abroad. And minsan nga tinasabi ko, hindi ba siya mahirap? Hindi ba siya masakit? Kasi yung pinsan mo ang magpo-foster ang foster sila parenting? yung family nila, they like doing it Okay. I think they're already on their 4th or their 5th Tapos the child will stay with them for maybe a year to before 2 years kasi it cannot go older than that Dapat makuha na ng kung sino man yung mag-a-adopt abroad. Pagkatapos Hindi niya ka ba nakuha? Hindi, totoo akong anak Sure ka? Oo, sure. Kamukha ko nanay ko at tatay ko Pero it's a difficult situation to be in kasi you cannot not be emotionally attached or connected to the child I would have wanted to include Charo Santos. Kasi she was very active yung the last nung di ba nung nag-retire siya as yung mga president. Kung maupaw. Kung maupay panahon tapos yung ang babaeng humayo. Tapos even really. Ang hindi ko lang masyadong naging problema lang lagi ni Charo. Kaya lagi siya Naku, may problema daw si Charo. Hindi, lagi siya in the running. Kasi magaling naman talaga artista si Charo. Problema lang ang tangkad niya Yung height niya always gets in the way. Parang ang saklap naman parang hindi kasi it's not kasi it's not something that I would consider if I were to make a list. But anyway, especially let's say ngayon na uso na yung mga indie films, yung parang you get really real, di ba? Yung totoong wala nang pinepeke ngayon na pinapatayo sa Apple Box kung medyo hindi katangkaran yung artista. Sa kanya halimbawa parang sa babaeng humayo, incognito siya, di ba? Supposedly. Ang tangkad-tangkad niya. Parang, paano siya? How can she get lost in that small village? Ang tangkad-tangkad. Tapos, pinagsuot pa siya ng belo. So, di lalong conspicuous ang kanyang presence doon. Kahit doon kung maupay panahon,
di ba, parang typhoon victim siya dun eh. Mm. Ang dating, given yung statuesque height niya, kasi di ba, ang ganda naman talaga ni Charo, ang ganda ng tindig, para siyang first lady na magdi-distribute ng magtinignan mo siya even from afar. Mm. So that always works against her. Yun ang Okay. Yun ang laging, kaya, pwede siyang putbol. Hindi mo na siya pwede maiksiin. Pag nagkausap kami, sabi ko, alam mo ang problema mo, kaya hindi ka nananalo kasi masyado kang matangkad. But lagi siya in the running. Pero pero sa final deliberations, kasi parang ang tangkad niya masyadong for the role. Well, it takes all kinds eh. It's not something that to me should get in the way of the performance kasi parang you're putting too many layers on the judging, but then that's something else. Well, hindi kasi remember ang movies naman talaga in physical dapat kasi talaga yun una nakita kasi visual yan eh. Pero kasi by the same token, pag ang artista maganda, sabi mo, your beauty is getting in the way. It's distracting. But hindi naman lahat ng mahirap pangit. Di ba? Ano na yan eh? It's still a cross-section. Ang feeling ko lang you're adding too many layers to the criteria. Well, hindi ako kasi lagi ko siya binoboto. Okay. Uy, nag-ano siya, nag-disclaimer. Totoo. Okay. Totoo. Okay. Yeah, I'd always push for her. Kaya lang kasi, yun ang nagiging laging comment kapag let's say deliberation. It works. It becomes a disadvantage. Yeah, it becomes always a disadvantage. Okay. Sa ang pinakamalapit na nga na nun sa Kisap Mata eh. Kaya lang kasi this was the time, di ba? Ang mga kasabay mo naman sila Charito Solis, di ba? Mahirap din. And finally at number 1 si Gina Pareño sa Cobrador. Napanood mo? Hindi ko na matandaan ang story. Matagal ko nang napanood yan. Ano siya? Yung Cobrador sa wedding. Taga-singil na to. Okay, tapos, yung, di ba may kasabihang smoking is bad for your health. Sa kanya hindi. Talagang, smoking can be good for your performance. Kasi, pati yung smoker's cough niya, yung ubo niya talaga, yung pinapanood mo lang siya, nangangati nilalamunan mo kasi nga. Pati pag ubo niya, natural na natural. Actually, mahirap yung role. Simple pero physically mahirap. Natumba pa siya dito. So, pero sa akin, siyang I guess, she really gave the best performance dyan sa na yan. Sa Cobrador. In the last 20 years. Siya ang aking top-notcher. Tsaka dyan, nung nanalo siya ng Urian, wala siyang kalaban. Yun. And that completes my list, pero meron pa ako mamayang pa-bonus na kung ano-ano man. Anyway, so isa pang pahabol ko dyan siguro kay Gina Pareño. Yung, alam mo yung para siyang babaeng gastado na. Okay. yung kasi may edad na siya doon na. Parang, pero at the same time, nakikipaghabulan pa siya sa mga pulis kasi mga bawal na yung ginagawa niya. Nangongolekta siya ng weteng. Ayun. At nandun si Johnny Manahan sa movie na yun. Di ba? Ayun, sana nga sila ang mga magagaling na top 10 performances by lead actresses in the last 20 years. Okay? I hope you agree with me. Wala naman ako maano. Kasi lalo na pag yung... Una-una, hindi ko rin naman napanood lahat eh. So, ano ba hindi mo napanood lang dyan? Ha? Ano lang hindi mo napanood? Ay, hindi. Naghalo-halo. Siguro about half of them I wasn't able to watch. Kasi generally, pag mga... di ba, usually ano yan eh. Cinema One, Q Cinema, Cinemalaya. Minsan natataon na wala ako dito eh. Yeah. Well, and with that, I hope you like my list of... these are just my personal preferences. You may have yours. Leo may have his, but... Hindi, yung sa akin naman talagang, ang feeling ko, this was really a Butch Francisco list. Only because you have seen so many of the performances. To me, it's unfair for me to make a list when I have not seen a lot of the performances. Yes, and I've seen practically all the Gina Pareño movies. Not just the Gina Pareño, but everything else that that's in the list. Yeah, Jacqueline Jose, napanood ko yung practically all her movies. From Chicas. Napanood mo yung Chicas? Hindi. Yung ano nga ba yung Hot Prop? Si Carmen Martin. Ano nga ba yung ano?
Taco Tukso? Hindi. Yung Lino Broca. Private Show? White Slavery? White Slavery. Yun. Oo. See? I've seen all of her films. Yeah, pati Itanong Kasi Mo sa Buwan. na-restore ng FDCP yun eh. Alin? White Slavery. Ayun. Matutuwa kaya si Ricky Davao na natanggalan siya ng plaster habang andun sa jacuzzi scene. Hindi ko na... Anyway, maraming salamat at abangan nyo po ang aming bonus round. Ang aking bonus round. Ang bonus round ni Butch Francisco na ako po ay makikimiron lang. Okay. But thank you very much. I hope you join us for the next few Nakimiron episodes. ka na, pero mas marami ko pa sinabi sa akin. Ay, parang nagko-complain. O siya, sige. Ako pag hindi ako nag-comment sa isang episode na listahan mo, sige ka, napakaikling episode nun. I'll be very happy. Sinabi mo yan ha. Sinabi mo yan ha. Okay, sige. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.